Good afternoon sa ating lahat. Hello, Nanay Iniego, Nanay Carmelita Iniego, kumusta po kayo dyan, ano? Kumusta si ating sis Philadelphia, ayan dyan. Sa Pilipinas, kumusta kayo dyan? Bulacan, Pampanga, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan taga Baguio nga pala. Maraming salamat sa iyo. Kindara na lang ang natandaan ko, Kindara, yung taga Baguio. Maraming salamat sa iyong pagdikit, kapatid, ano? Maraming salamat talaga. So nagkita tayo doon sa LS ni Bro Rene Jose. So ayan, si Sis Philadelphia. Ayun na, Bro Lito. Kumusta dyan? Kumusta, no? Sana makapagbinta na tayo ng mga t-shirts. So ayan, o-order ako. Kasi para mag-sponsors tayo rito sa mga, yung may volleyball kasi dito yung mga Pilipina. So magbigay tayo, yan, no? Para kumita tayo ng kaunti. O, ipantulungan natin. Sana nga mayroong magagandang suggestion na para po tayo ay magkaroon ng kikitain na kahit pa kunti-kunti lamang, ano. So sayang din yan, pang ano na rin ang bigas yan, pabigas-bigas. So ayan, Shildemer, kumusta na Shildemer? Maraming salamat sa inyong pagpunta kay Shildemer, ano. Sa description po nilalagay ko dyan yung ating mga katimbistag, hindi man lahat pero bawat upload ko inilalagay ko. Kaya kung maaari lang sa mga dito sa mga ating organic, paano lang po, padikit lang po, ano. So maraming salamat po talaga sa inyo. So syempre, makalimutan ba naman natin ang ating Mami Tropang Global. Si Mami Tropang Global po, wala po siyang channel. Siya lang po ay talagang sadyang napakamatulungin na nag-i-sponsors po. Ayun, doon kay ayun si si Mang Update Ele, yun sa Davao or Mindanao yon. So kung pwede po, pagtulong din po ang kanyang content. So maraming salamat po, ano. So ayan po, yun ang ating bistag, Rene Jose, no, sa kanyang kapatid din si Bro Tata, ang kanyang katuwang, at si Bro Lito, si Buhano. Ayan, si Christy Montevi TV ng Leyte po. Ayan, si Marlon Gudao, Michelle Elcano, Taj Welder. Inuulit-ulit ko lang po rito ang mga katimbistag na kumikilos po, na umiikot, na may naumpisahan na po. Ayan, syempre si Master Arn TV, isang bata din po yan. Yon, minsan lang siya makaano kasi nga mayroon ding regular na trabaho. So ayan, maraming salamat, nak. So ito na yon ang ating update sa ating kamatis. Ayan. So ayan, ayun, no, nakapag-harvest na ako rito ng 4 na beses or 5 beses na yata. Pero September na ngayon, autumn na. So siguro pipitasin ko yan siya pagka umayos na naman ang panahon. Sana tuloy-tuloy, ano, kasi nitong mga nakaraang araw, sobra talaga ang hangin. Naku, grabe. Tapos sabayan pa ng ulan. Kaya ngayon kahit basa-basa pa yung ating paligid, kaya bumili kami ng panggatong ng aking binata, ng panggatong sa aming heater, ano, dahil nag-o-open na kami ng heater ngayon, kaya medyo magastos na naman. So ito yung ating ayan, yan ang aking alipin. Ayan, so nagdahan-dahan lang po ako ito, kaya nga ito nga balikat ko ngayon, akala mo makakalas na, no. Kaya yan, dahan-dahan lang ako pag maayos ang aking pakiramdam. So ayan, banata natin. Mamaya lilinisin ko to para masunog ko siya doon. Kasi yan, sabi ko nga, ako talaga ay napaka-allergy po talaga sa kalat. Yung bang kahit na hindi ko siya nakikita, basta ayoko lang talaga na yung sulok-sulok, may mga kalat. So minsan, yung ano, kasi minsan, totoo yan minsan, katamaran lang po talaga yan, yung ano, yung sasabihin na wala tayong oras. May oras tayo kahit papano. Ito, ilang ano lang yan, ilang minuto ko lang yan tinira. Yun nga lang, sumakit aking balikat, kaya ang ginawa ko, so ikot-ikot muna. So pag naayos na naman mamaya, pag okay na, so ayan, aking lilinisin yan. At doon, dyan, susunugin ko yan mamaya. Kahit po guys, sa Pilipinas, yung pag nagpapagawa kami sa aming bukid, basta may makita lang ako nakabalandra dyan na mga kahoy-kahoy. Kasi bakit ba naman, ano, sandali lang yan, isang dampot lang yan, itabi mo. Ayun nga minsan, ano, ito na naman ako, nanunumbat na naman. Yun nga sinasabi ko, pagka ang tao hindi sila ang gumagastos, parang baliwala lang sa kanila, pabayaan lang dyan na maulanan, no.
Kasi sa akin lang naman masarap talagang tumulong. Andoon na tayo. Ito, naglaba ako. No? Ayan, sinampay ko ya dito. Ganyan ako. Kapag maayos ang panahon, bakit kailangan tayo gagamit ng dryer? Yun sana, hindi po yun, paulit-ulit ko sa sinasabi sa inyo. Yun nga sinasabi, pag tumulong tayo mula sa puso, ay ano nga ba yung ating ibinibigay? Ano yung katuwaan lang? Natural galing sa puso yan. Diyos ko, Mariosep. Sa palagay nyo ba, ang tao ba? Tutulong ba ang isang tao? Magbibigay ba yan para katuwaan lang? Hindi po ganyan. Pero syempre, hindi rin tayo matutuwa na tayo mismo sarili natin, nagtatrabaho din tayo, gumagawa tayo. Siguro hindi naman masama siguro sa ating tutulungan, na tulungan din nila yung sarili nila. Yan lang naman eh. Kaso yung iba, sila nang ang tutulungan, sila pa yung galit, no? Yun nga paulit-ulit ko sinasabi, bakit nung simula nung bata ako, wala man lang may nag-offer sa akin ng tulong. So, kaya hindi nangangahulugan na tutulong tayo mula siyempre yan sa puso, mula sa puso yan. Isipin nyo na lang, hindi ko kaano-ano, hindi ko kakilala, no? O yung iba din ganyan, hindi nila kakilala, hindi nila kaano-ano, pero 'di ba nagbigay? Saan galing nga yan naman yan? Pero siguro naman matutuwa rin tayo kung ang atin ding tutulungan nagsusumikap. Ito example ko lang, halimbawa kay pobreng vlogger. Diba? Binilhan niya ng baka, dinalhan niya ng kambing. Alam niyo, napapakomment ako doon. Yun ang tao, masipag. Tapos ang daming mga pananim sa gilid-gilid, Tapos meron siyang isa doon na yun nga, ang kambing naging baka, ang baka naging cellphone. So, ayun po. Sinusubaybayan ko rin po yun. Totoo yan, kasi, yan ang maganda. Kasi, ibig sabihin niyan, may pagpapahalaga sila sa mga binibigay ng tao. Hindi lang sila umaasa, hindi lang nakaupo para mag-aantay ng biyaya. Masarap tulungan, na manghingi tayo ng tulong. Pero, sino ba ang lubos na makakatulong? Kundi, sarili lang natin talaga ang makakatulong, di ba? Di ba? Marami ditong relate sa akin. Alam ko kahit si Sis Bilin Alcaraz, si Lavia Pascual, Maraming salamat sa inyong sponsors. Ayan si Sis Mary Dataro. Ayan ating mga sponsors, yan si Sis Philadelphia at si Mami Tropang Global. Ayun din tinutulong namin. Ayan po ay mga pinaghihirapan din. Kaya kayo naman dyan, minsan kasi, ang malakas lang talaga ditong mang-bash, ang mabilis lang talaga rito magkomento ng hindi kung ano-ano, yun yung mga taong walang mga nagagawa sa buhay, Okay yan, naging follower kayo, yan, naging viewers kayo, maganda rin po naman yan. So, katulad nito, halimbawa lang, example ko lang to guys, si Christy Mon TV, Christy Mon TV ng Leyte. Ayan, yun nga ang sinasabi ko parate. Ako, at salamat nga kay Mami Tropang Global at saka kay Via Pascual. Ayan sa iba pa, Sis Lolita Adante nga, ayan, nagpabintana nga kay Jonalisa Talio, at saka Sis Philadelphia, nag-sponsor kay Bro Lito Cebuano at saka kay Bro Rene, kaya diba, at saka yun sa kung kani-kanino. So diba napakasarap kasi mayroon nga, sabi nga ni Mami Tropang Global, bayanihan, kaya napakasarap po talaga, bayanihan nga naman talaga. Pero ang atin lang namang katulad dito halimbawa, hindi ba tayo, pwede naman tayo magsalita, katulad lang halimbawa, example ko lang ito, kukuha tayo ng isang panday. Halimbawa lang ito, pero nangyayari ito sa totoong buhay talaga. Ito, sasabihin ko lang. Paano, matutuwa ba naman tayo niyan, na meron tayong kukopyahan? Ibinigay na natin ang kopya. Kasi minsan, ugali iyan ng Pinoy. Hindi lang ngayon ito nangyayari. Kahit dyan sa mga pinapagawa ko dati, pinapagawa namin sa Pilipinas, sasabihin na namin kung ano ang itsura, kung paano gawin. Kaso minsan, ang gagawa, parang sila rin ang nagdidesisyon. Yung gusto nila ang masusunod. Kasi ako talaga, mayroon talaga akong panindigan sa buhay. May prinsipyo ako. Isa akong trabahante. Ako, nakikinig ako kung anong inuutos sa akin, yung nagbabayad sa akin, yung nagbigay sa akin ng suhol, kanilang desisyon ang masusunod.
hindi akin. Kasi binabayaran tayo, di ba? No? Hindi po ako galit, ano? Ah, paliwanag lang to. Pero masama ba yan na pag tayo ang magsabi na ganito ang gawin, tapos hindi nasusunod? Samantalang binabayaran natin ng eksakto. Eksakto ang bayad natin, no? Hindi naman natin siguro minsan nakakahiya siguro magreklamo kung wala naman tayong binibigay, no? Kung bayanihan lang, siguro nakakahiya, sabihin ko na lang siguro na okay, ulitin ko na lang ito, ganito dapat, o kukuha ko ng isang babayaran. Pero po, kapag tayo ay may bayad, so ibig sabihin, kung sino yung nagbigay, kung sino yung nagpapagawa, yun po ang ating susundin. Huwag po matigas ang ulo. Nangyayari yan, kaya minsan talaga ako, nagiging lapastangan talaga ako. Kasi yung pinapagawa ko, hindi sinusunod. Sasabihin kasi ganito, ganyan. Kay si Hudang, ano pa ang kalabasan niyan? Kung ano ang sinabi ko, kung ano ang gusto ko, gawin nyo. So ngayon, pag maging palpak, hindi nyo nakasalanan yan. Ako na ang may mali dyan. So, ipaulit ko man yan sa inyo. Halimbawa, magbayad man ako, natural, bayaran ko ulit. Kasi ako ang may kasalanan, di ba? So, ganyan dapat Kasi, naging sakit na yan minsan ng Pinoy. Hindi lang, kadalasan, sorry po, ayan, nagbabash na naman ako. Pero ito, sadyang katotohanan lamang. Makinig naman tayo, ayan, kung mapagsasabihan, sasabihin, nanunumbat. Sasabihin, mata pobre. Ano ba talaga? Kami man din pagagalitan kami ng taong nagbabayad sa amin. So, ganyan din yan, di ba? Kaya nga tayo nagbayad para maayos ang gawa. Tapos, magiging salungat. Ay, naku, Diyos ko, Panginoon. Kaya nakakadismaya kaya. Nadidismaya kaya ako. No? Yung trabahong dapat ng 1 linggo lang, magiging 2 linggo. Kasi ang mangyayari, ulit-ulit. Kaya, mabuti sana kung, ayan dito nakita nyo dito. So, 'di ba walang pera ditong ayan, may pera bang wawalisin dito, 'di ba? Wala. So, ayan. Katulad yan ng aking martor, halimbawa. Ayan, kung nagpuputol siya, kung sa iba siya gagawa, 'di ba may bayad diyan? Kasi may ginagawa, no? So, hindi man tayo babayaran na nakaupo lamang tayo. Ayan. So, ayan po ang buhay. Ayan. Kaya huwag niyo sasabihin na tumulong, nanunumbat, no? Kasi kami nga, sabi ko nga, kami ang gumagawa dito. Kaya nakita niyo yan? Wala akong mga kalat-kalat dyan sa mga kanto. Kasi dinadampot ko yan. Dinadampot ko. Ito, itatapo natin yan. Ayan ang ating kalat, dito, hindi yan ang damo, hindi yan mawawala. Hindi siya kusang tatakbo, kundi hindi bubunutin. Kaya sana, wag kayong sa mga, dito kasi ang mga agree lang sa akin, yung talagang mga nagtatrabaho, no? Yung talagang mga tumutulong at saka yun nga, kadalasan ay nasa abroad. Hindi po tayo against sa ating mga tinutulungan. Pero ang gusto ko lang po, tulungan din natin ang ating sarili, no? So, kung may nakita tayong kalat, halimbawa lang ito kasi ipinaglilipad ng hangin to, no? Ito, si aking Pelagonia. Dito ko yan inilagay, Halimbawa ito, kung hindi ko siya damputin, kung hindi ko siya alisin, sino ang gagawa niyan? Di ba? Wala. So, dapat tatanggalin natin ngayon yan, no? Ayan ang ating mga halaman. So, ganyan po. Ito, kahit di makina rito ang gamit, ang makina hindi naman tatakbo yung kung hindi mo i-operate. So, yun po ang aking paliwanag. Sa atin pong mga tinutulungan, huwag nyo pong iisipin na nanunumbat kami o nanunumbat ako o nagsasalita ako ng Kasi ako mismo nagtatrabaho. Ayokong ibayad. Edi yung ipangbayad ko, yun na lang itulong natin, di ba? Totoo, pero oras ang dito ang bayad. Yun, sa pamamahay namin, ako nagyayabang sa pamamahay ko, sa pamamahay namin dito sa aming lugar, hindi kayo makakita kasi dito talaga napakasukal ng aming lugar. Dito nga, nabanggit ko na yan, Dito, puro yan basura, mga plastic, mga bubog, kung ano-ano. Yung mga naunang nakatira dito,
Kasi dito pinaupahan ito, no? May umupa dito. Kaya 'yun ang nangyari. Andiyan lahat sa katamaran siguro, no? Sa katamaran kung ano ang maisipan nilang itapon, itapon lang diyan ang daming mga kahoy, kung ano-ano. Yan, alam nyo ba guys, dito, itong lugar namin, sobrang sukal. Ito, tinamnam ko nga ng mga ano to, tinamnan ko ng tawag yan, ng mga damo, para lang siya maging maayos, maging pantay. Binungkal pa namin to ng mga bata. Yun, yung mga damo, pinag-aalis namin dito. Kaya, sakripisyo talaga, pero maganda rin naman ang naging resulta. Ito, tanggalin na natin, ano? Kaya ito, sabi ko nga, gumagawa ako ng paraan. Ito, mayroon man kaming ano rito, pero ito ay compost ito eh. Ito, yan na. Ito. So, ayan, compost na oh. Ito, kaya yan, ipasok ko na naman yan. Ito yung sinasabi ko. Kasi kung hayaan natin ang ating lugar, pabayaan natin dyan, ay talagang maiimbakan tayo. Kaya hanggat maaari, hanggat kaunti pa lang, edi ayusin na natin, di ba? Kaya ito, itong ating ano, oh. Dito po, nagdadamo ako rito, nagdadamo. Ako po ang tao, wala po akong arte. Wala po akong kaartihan. Kung ano ako nung kabataan ko, no, hanggang ngayon, nanggaling ako sa hirap nga, no? So, kung paano ako noon, walang nagbago sa sarili ko. Wala. Hindi ko iniisip na ano. Siguro ang nabago lang sa akin ngayon, nakakakain na ako ng masarap, no? Katunayan yung mga isinusuka ko pagkain ng bata ako, yun na ang gusto ko ngayong balikan. Kasi yun ang masarap. Yan ang ating martor. Ayun ay cherry po yan, cherry tree. Ayan. Yun po ang totoo ano na nasabi kong isinusuka kasi ang pagkain namin lagi ayun kung hindi inihaw na isda, paksiw na isda, yun ang tinatawag sa Bisaya na tinula, yung sinabawang isda. Ayan po, ayan, ito po yung aming kanto. Ayan, ayan, kahit na mga kahoy-kahoy dyan, lahat na basura niyan, pinag-aalis ko yan, pinag-aalis. Kasi guys, dito, nauna ako sa kanila dahil kami dati ay sa Sweden kami nanirahan. So, ako ang nauna rito, yung alam nyo, yung aming ama nag-aano nga yan, nagbabarko nga yan, ano? So, 4 weeks yung nawawala. So, 4 weeks din siya nandito sa lupa. Ayan po. So, ayan. Habang nag-ano tayo magtatanggal-tanggal tayo yan. So kaya ako lang mag-isa rito. Ang ginagawa ko, anong gagawin ko alangan naman uupo lang ako. Mainipin po talaga akong tao. Madali akong maboard pag wala akong ginagawa. Katunayan nga nung sobrang lakas ng hangin, ano? At saka totoo yan, tayong tao, kahit wala tayong sakit, kung hindi natin ikilos yung ating katawan, kung panay upo lang natin, no? Siyempre minsan nakikipagbibiruan sa ating mga kawaiti, sa ating mga kajise, sa ating mga kapatiran, ano, sa ating katimbistag. Pero hindi ko kaya yung talagang whole week na nandoon ka lang nakaupo, no? Nandoon ka lang nakaupo sa sa isang lugar. Nako, ang sakit sa katawan. Kahit na parang feeling ko may sakit ako kahit wala naman akong sakit, ano. Kaya ganyan dapat. Kasi sayang, nanghihinayang ako sa isang araw na nawawala o kaya yung minuto. Yan, ito. Ito guys, ito. Ito milyon ang nito, ayan oh. Milyon oh. Kaya ito maya sunugin ko nga. Yan. Nanghihinayang ako. So ito kaunting kwento lang dito, ano, sa mga hindi nakakaalam. Pero meron akong in-upload ng mga pictures kung ano ang itsura dito nung last year. Kasi nga sabi ko nga ito nung last year binili namin to noong month ng March, no? So yan. Tapos official na tumira kami dito ay 1st ng June. Pero nandito na ako ng March. So yung mga bata nag-aaral pa sa Sweden.
Kaya dumating sila rito na ng ano na no, mga mag-July na. So tinapos muna nilang school nila doon. So ako lang talaga rito mag-isa. So ito kaunting kwento rito sa hindi nakakaalam. Ito yung bakod na to. Yan. Diretso yan doon sa isang kanto. Yan. Dito wala ka talagang makita kundi gubat, as in gubat talaga yan. Kaya nga siguro napakaganda din ng lupa. Ay ang bahay ng manok na yan, hindi mo rin siya makita kasi puro na yan, ginapangan na yan, pati doon sa pine tree nga. Yan. Wala talaga, gubat talaga. So, nung tiningnan namin to ng asawa ko, yan, akala ko hindi sa amin ito, hindi sa amin. Nung sinabi sa amin ng agent, ayun, hindi man dito, hindi ang tawag, yun talaga mismo sila ang realty ba? Nung sinabi sa akin na sa amin, sabi niya, nakita nyo ba yung bahay daw dito? Nagtaka ako, sabi niya, nakita nyo yung may bahay-bahayan doon. Sabi ko, saang bahay? Ang nakita ko yung bahay doon sa yun yung kapitbahay nga. Kasi nga ito, gubat nga, no? Doon kami, doon sa, ayun, sa taas kami doon. Doon kami sa taas, yan. Doon sa bintana na yon, yung pa, makita nyo yung bintana doon sa taas, yon. Inano niya sa akin na, kasi ito, bubong lang makita, sabi niya, sa inyo din yan. Nako, sa atin guys, pag malaki ang lupa natin, tuwang-tuwa tayo, Pero ako sa totoo lang, para akong binagsakan ng mundo. Para akong binagsakan talaga ng mundo. Kung ito siguro, ibinayad namin talaga, hindi ito exaggerated, Totoo, ang talagang totoo. Sila ang maglilinis, sila ang magtatapon, lahat-lahat. Kung sa peso siguro guys, aabutin ng 1M. Yun po. Dito siguro, kung papakyawin nila sa amin, baka nasa 100,000, 100K na sa Danish crown, kasi hindi po biro talaga. Napakahirap po talaga niyang linisin. Medyo malaking area. Ito siguro ay nasa mga nasa 25. Ito tong area na to ay nasa 200 square meter ito. Yan, nasa 200 square meter na yan. Tapos plus pa yan talaga. Kaya ang medyo matino lang ito tong pero ay ito sa itong grass na to, doon lang sa itong ay hindi, wala din palang matino. Kasi diyan ang dami, inisa-isa ko nga ito bago tong grass na to. Itinanim ko to, bago mga tanim ko yan. So, dito ang lupa niya ay parang dry. Tapos ang daming mga gumagapang na ito. Ito. Halaman siya, halaman ito. Kaso gumapang siya sa lupa diyan. Kaya yan, pinagbabaklas-baklas ko. Tapos yan, sinabuyan ko ng ng grass, no? Kaya yan, kaya umayos na. Tapos doon nga mga tawag niyan, marami siyang mga damo-damo. Ito, grabe sukal niyan. Ayan na naman, yan. So, yan talaga. Tapos puro mga kahoy-kahoy, may mga bote. Doon, ang mga basura nila, mga bote ng, ayaw ko kung ilang henerasyon na yon, kung ilang dekada na. Pati ito, may taas, yan, sa loob na ito. Bulok nga ito, kasi aayusin natin ito. Yan, ang daming plano. So, kaya yan atin, kaya nga kami nag-uti-uti dito, mag-aayos nga. Yan, so diyan, medyo, yan, malinis na yan. Kasi nga puro, hindi talaga, napakakalat talaga dito. Napakakalat po talaga. Sobrang kalat. So, ikwento ko lang, yung aming smoking area, garahe po yan. Garahe. Yan, garage. Pero, ang ginawa ng dating may-ari, ayan, inayos yung loob, kaya yun aming tambayan. So, hindi po yan nakadeclare sa papeles, no?
Kaya ang nakadeclare lang sa papeles na yan, yung aming bahay ay 129 square meter po. Yun lang ang nakadeclare. So, ayun po. Ayang, at saka, nako, baka sabihin nyo, mayabang, ano? Ito ang ating laundry nga. Kaya po namin ito nabili na itong bahay. Kasi ang may-ari nito, marami siyang mga bahay. Hindi na raw niya kayang alagaan. So kaya binenta niya to ng hindi naman eksakto lang, hindi naman siya sobrang, kung anuhin natin, bininta niya ng mura itong bahay na to, no? So kaya marami po talaga kami rito ang nagkagusto, marami. So ang ginawa naming mag-asawa, yun na nga, maraming salamat kasi itong aking asawa magaling nga din ito mag-ano, no? Napakahusay nga din yan mag-ipon. Kaya ang ginawa ko po, ang ginawa namin, so kasi yung aming mga kasabayan, kaya advice ko lang po guys, ano, kung tayo ay halimbawa, ito itong aking martor nakatingin, kung halimbawa tayo ay gusto nating bumili ng bahay, o pag nasa abroad tayo, makakita tayo ng mga bahay na nasa auction nga, ano, yung ino-auction. So napakaganda po kasi pag tayo ay may cash on hand, makuha natin kaagad. Kasi ang aming kasabayan, mag-aantay pa sila, halimbawa maglo-loan pa sila sa bangko, no? Siyempre aabot pa yan ng mga ilang weeks or buwan pa, no, bago maaprubahan. O kasi siyempre i-CCI ka rin muna, no? Kaya po namin nakuha ito kasi kami mayroon na kaming pambili. At saka dapat talaga, ang plano namin dapat talaga noon, kasi nabuhay lang din kami sa renta, no? Namumuhay kami ng mayaman, pero hindi po kami mayaman. Kaya mayaman kasi sobrang mahal ng renta po. Yung iba naman dito, sabi ko nga, ayaw nilang magkaroon ng sariling bahay kasi gawa nga ng maintenance, ano? Yeah, totoo rin naman talaga kasi maya-maya, yun nga, lahat dito, ikaw ang magbabayad, basura, imborna, lahat-lahat yan. Lahat, yan. Kahit na yan, may anti-antina na, ayaw ko sa anong purpose niyan, no? So, dito rin, may antina. Kung may sasakyan ka, bayaran mo rin yun sa kalsada. Ayan, 2 beses sa isang taon. Kaya yan po ang ating mga binabayaran, ano? So, ganyan din kapag may bahay, lahat na lang babayaran mo. So, katulad niyang chimney na yan, no? Kailangan yan, ipalinis mo yan once a year. Ayan po. Kaya yun po ang ating ano. Doon na nga ako, masabi ko nga na yun siguro, kaya kami kasi dapat, naisip naming mag-asawa, no? Puro Pilipinas na lang din yung utak namin, ano? Kaya yun, mag-invest tayo sa Pilipinas, wala naman tayo roon. No, okay lang yan, mag-invest tayo ng lupa o ano pa man yan, no? Pero, ayun na nga, sa madaling salita, masira ng ibang tao ang bahay natin, no? Iaano lang din natin, tayo rin magpapagawa, no? O, kasi pag inano natin sila, syempre magagalit sila. So, wag nga naman natin anuhin sila, no? So, yun po. Kaya, napag-isipan namin na bakit di na lang tayo dito bumili ng bahay. Kaya yan po. Sa 2 taon halos na kami ay talagang nagkasubsob, no, sa trabaho. Ayan. So sa ating mga kaunting no, sa kaunti nating ipon, at tapos meron din tayong yun nga, nasabi ko nga din sa inyo, no, hanggat maaga mag-invest tayo para sa ating katandaan, no? So kasi wala naman tayong aasahan sa ating pagtanda. Yun po. Kaya dito, sa madaling salita, dito namin ipinundar ang aming pera. So, wala doon sa Pilipinas, no? Kaya hindi namin binitbit sa Pilipinas, kundi dito na lang. Kaya, ayun, no? Sa awa ng Diyos, ayun nga, na kami ang nakakuha nito sa awa ng Diyos, no? So, ayun lang ang aming advantage. Ayun lang ang na hindi po tayo mangutang sa bangko, no? Kaya makukuha natin agad kung ano ang gusto natin. Yon. Pero yan po ay amin pong yun ang pera na hindi namin na aming pinaghirapan na halos walang tulugan. Minsan kaming mag-asawa, magkasama kami sa trabaho, no?
nung hindi pa siya sumakay nung ano, dito muna siya nagtrabaho, hindi pa siya sumakay. Ayun, kaming dalawa. Minsan sa sasakyan kami natutulog niyan. Ewan ko, masabi bang tulog? Kasi alam ko hindi kami natutulog, ano? So, doon na kami sa tapat ng aming ano, dahil sa dami naming lugar na pinagtatrabahuan, guys. Yun po. Yun ang aming kwento. Na kung kami man ay nakapag-invest, iyaan, nan dahil wala kaming tulog sa loob ng ilang taon. Na kami talaga, nauwi kami na Sweden, ano? Pupuntahan namin yung mga bata doon. Diretso yan, galing sa trabaho, diretso uwi. Tapos, pagdating doon, ano, pagbalik na naman, no, diretso sa trabaho, talagang nagsakripisyo po kami. Ayun, nagsakripisyo kung masasabi. Pero ngayon, awa ng Diyos, okay na kasi medyo yung hindi na namin talaga kailangan na magpakasub-sub-sub sa trabaho. Yan po. Pero dumaan din kami sa talagang kung saan pa sa butas ng karayom. Kaya yon ang sinasabi ko. Kung mangarap lang tayo na nakaupo, wala rin naman mangyayari sa buhay natin. Mangarap tayo na may pagsusumikap po. So ayan guys, maraming salamat po talaga sa inyo, ano? Shout out kay Sis Sevilla, no? Kay Sis Laceda. So maraming salamat ayun sa lahat-lahat. Ayan kay Annalyn. Ayan, yon sa kay Sis Abilisa, no? Maraming salamat talaga sa inyong pagsubaybay sa lahat yan sa Pilipinas po. Hindi na siguro natin maisa-isa, basta sa lahat-lahat na lang po. Mag-ingat po tayong lahat, ano? Ayan lang po ating kwento-kwento sa ano na yon, at ako po humihingi po ng paumanhin, no? At saka guys, tulungan lang po tayo, tulungan. So sana may maganda rin kayong suggestion sa akin, no? Kasi po ako naman ay tumatanggap kung ano ang maganda po, kasi para pagdugtungin natin, pagsama-samahin natin, ayun, 'di ba, magiging maganda. So mabuhay ang Team Vista. Yahoo, yahoo. No. Nakikipagkwentuhan ako sa aking cellphone. Akala niya kinakausap ko siya. Magkape muna tayo, guys. Ano? Ito, dito tayo sa ating kaharian. Upo muna ako. Opo, magkakape muna ako. Bye-bye po. God bless. God bless po. Ayan. To, God bless.